Ay, Senator, ano pong masasabi nyo? Sinabi po ni Senator Trillanes may secret warrant o umano po November 6 ng 2025 inilabas po ng ICC, which is kinonfirm din po ito ng ICC. Are you ready po ba to surrender? Ano pong gagawing remedies po ng company nyo, Sen? We will exhaust all available legal remedies. Gagawin namin lahat. Sen, ano pong masasabi nyo doon sa nangyaring tensyon kagabi, which is sinarang kayo, sinaktan ng mga NBI agent po? They were just doing their job. Whether they did it properly or improperly, para sa akin, being a member of the law enforcement community, they were just doing their job. Pero Sen, may galit po ba kayo sa the former leadership kasi pinayagan, which is sinabi din po ni Director Matibag na binigyan sila ng permiso ni SP Soto para nga po doon sa pagsisilbi ng warrant po? Well, para sa akin, ano ba kung tawag mo doon? Pagtataksil. Hindi lang pagtataksil sa iyong kasama, kundi pagtataksil sa institusyon ng Senado. Yun ang nakikita ko. Sorry for if ever I misjudge that kind of action. Sen, sinabi din po ni Trillanes kahapon na kung anong ginawa kay FPRRD, ganun din po yung gagawin. At sinabi din po ni Attorney Torion kanina, may mga information na may mga aircraft na daw po nag-aantay para ilipad kayo doon sa ICC. Hindi naman ang template nila. Total disregard of the law. So, what do you expect? Ganun talaga gawin nila. Pero Sen, yun nga no, doon sa reso ng inihain ng Senado, which is kailangan nga ng court order mula dito sa Pilipinas. Hindi lang yan sa reason namin, kundi meron talagang Supreme Court ruling patungkol dyan. Diba? Sinasabi na Supreme Court na kailangan dumaan sa local court. At ang local court mag-issue ng warrant of arrest in relation to that ICC warrant. Hindi ba nila ginawa yan kahapon? So, total disregard na naman sa legal processes and procedures na set forth by the Supreme Court. Sen, ano pong masasabi niyo sa government under PBBM's administration po? Sobra. Kung yung isang Pilipino ay ipagkanulo mo sa mga dayuhan, how do you call that? What kind of government is that? Because the government should protect its citizens. The Philippine government should protect every Filipino. Ngayon, ibibigay mo doon sa ibang bansa. Kung meron naman tayong functioning legal system dito, functioning justice system, justisya natin hindi natutulog, gumagana, umaanda 24 hours. Bakit kailangan pagdalhin doon sa ibang bansa? Pero Sen, worst case scenario po na hindi pagbigyan ng SC yung hiling natin na maglabas ng TRO. Ano po yung gagawin natin, sir? Well, we'll cross the bridge when we get there. Tingnan natin ang pangwang available na pwedeng gawin. Sen, kumusta ka? Kumusta po yung pamilya po ninyo ngayon? Well, nakatulog din ako lahat. Ito tayo sa contact, nakatulog din ako. Sabi na sabi nila, hindi ako nakatulog. My family, malungkot. But hindi pa rin nasisira yung tiwala namin as a family to the Lord Almighty. Talagang we give full trust to the Lord. Sen, what if mangyari po ulit yung nangyari kagabi? Kasi sinabi po ng PNP, bumuo po sila ng task force para isilbi sa inyo yung warrant of arrest ng ICC po. That is their job. Kung utusan sila, gawin nila yun. Basta naayon na sa batas. Sen, marami po kayong taga-suporta na nasa labas po ng Senado. May mensahe po ba kayo para sa kanila? Sa ating mga supporters dyan sa labas ng Senado, ako nagpapasalamat talaga. Buong puso nagpapasalamat sa inyo. Sa inyo, ginawang suporta. Sana tuloy-tuloy yung gagawin niyo yung suporta, pagpakita ng suporta sa akin hanggat hindi pa lumabas yung Supreme Court decision sa aming mga appeal na nakabinbin ngayon sa Supreme Court. Tulungan niyo kami magdasal. Sana yung ating Supreme Court justices ay maliwanagan yung kanilang pag-iisip. Sana protektahan nila yung ating soberanya. Sen, may mga kritiko na nagsabi, lumabas lang daw kayo kasi para magkaroon ng bagong liderato, para hindi matuloy yung impeachment ni VP Sara. Ano pong masasabi niyo dun po? Hindi matuloy ang impeachment? It never crossed my mind. Yung pagboto, kasama na yun sa aking paglabas. Hindi ko pwede i-deny yan. Kasama na yan. Sen, ano pong mangyayari? Nandito po kayo sa Senate. Attend na po ba kayo ng mga sessions? Yes, attend ako sa session. Business as usual. I mean, sir, personal po na attend ng session or via conferencing po? Depende na. Kung may mga akong damit mamaya. Wala akong dalang damit para pang session. Nagkabuhol-buhol yung aking barong kapon.
wala pang bisan. Kung makarating na ako na bisan, attend ako na session. Pero ang my intention is to attend talaga. Dahil andito naman ako. Okay, thank you, Sir. Senator, ano pong masasabi nyo? Sinabi po ni Senator Trillanes may secret warrant o umano po November 6 ng 2025 inilabas po ng ICC, which is kinonfirm din po ito ng ICC. Are you ready po ba to surrender? Ano pong gagawing remedies po ng company nyo, Sen? We will exhaust all available legal remedies. Gagawin namin lahat. Sen, ano pong masasabi nyo doon sa nangyaring tensyon kagabi, which is hinarang kayo, sinaktan ng mga NBA agent po? They were just doing their job. Whether they did it properly or improperly, para sa akin, being a member of the law enforcement community, they were just doing their job. Pero Sen, may galit po ba kayo sa the former leadership kasi pinayagan, which is sinabi din po ni Director Matibag na binigyan sila ng permiso ni SP Soto para nga po doon sa pagsisilbi ng warrant po? Well, para sa akin, ano ba ang tawag mo doon? Pagtataksil. Hindi lang pagtataksil sa iyong kasama, kundi pagtataksil sa institusyon ng Senado. Yun ang nakikita ko. Sorry for if I misjudge that kind of action. Sen, sinabi din po ni Trillanes kahapon na kung anong ginawa kay FPRRD, ganun din po yung gagawin. At sinabi din po ni Attorney Torion kanina, may mga information na may mga aircraft na daw po nag-aantay para ilipad kayo doon sa ICC. Hindi naman ang template nila. Total disregard of the law. So, what do you expect? Ganun talaga gawin nila. Pero Sen, yun nga no, doon sa reso ng inihain ng Senado, which is kailangan nga ng court order mula dito sa Pilipinas. Hindi lang yan sa reason namin, kundi meron talagang Supreme Court ruling patungkol dyan. Diba? Sinasabi ng Supreme Court na kailangan dumaan sa local court. At ang local court mag-issue ng warrant of arrest in relation to that ICC warrant. Hindi man lang ginawa yan kahapon. So, total disregard na naman sa legal processes and procedures na set forth by the Supreme Court. Sen, ano pong masasabi nyo sa government under PBBM's administration po? Sobra. Kung yung isang Pilipino ay ipagkanulo mo sa mga dayuhan, how do you call that? What kind of government is that? Because the government should protect its citizens. The Philippine government should protect every Filipino. Ngayon, ibibigay mo doon sa ibang bansa. Kung meron naman tayong functioning legal system dito, functioning justice system, justisya natin hindi natutulog, gumagana, umaanda 24 hours. Bakit kailangan po dalhin doon sa ibang bansa? Pero Sen, worst case scenario po, na hindi pagbigyan ng SC yung hiling natin na maglabas ng TRO. Ano po yung gagawin natin, sir? Well, we'll cross the bridge when we get there. Tingnan natin ang pangwang available na pwedeng gawin. Sen, kumusta ka? Kumusta po yung pamilya po ninyo ngayon? Well, nakatulog na ako lahat. Ito pa ako, nakatulog na ako. Siguro sabi ng nurse, hindi ako nakatulog. My family, malungkot. But hindi pa rin nasisira yung tiwala namin as a family to the Lord Almighty. Talagang we give full trust to the Lord. Sen, what if mangyari po ulit yung nangyari kagabi? Kasi sinabi po ng PNP, bumuo po sila ng task force para isilbi sa inyo yung warrant of arrest ng ICC po. That is their job. Kung utusan sila, gawin nila yun. Basta naayon na sa batas. Sen, marami po kayong taga-suporta na nasa labas po ng Senado. May mensahe po ba kayo para sa kanila? Sa ating mga supporters dyan sa labas ng Senado, ako nagpapasalamat talaga. Buong puso nagpapasalamat sa inyo. Sa inyo, ginawang suporta. Sana tuloy-tuloy yung gagawin niyo yung pagsuporta, pagpakita ng suporta sa akin hanggat hindi pa lumabas yung Supreme Court decision sa aming mga appeal na nakabinbin ngayon sa Supreme Court. Tulungan niyo kami magdasal. Sana yung ating mga Supreme Court justices ay maliwanagan yung kanilang pag-iisip. Sana protektahan nila yung ating soberanya. Sen, may mga kritiko na nagsabi, lumabas lang daw kayo kasi para magkaroon ng bagong liderato, para hindi matuloy yung impeachment, ni VP Sara. Ano pong masasabi niyo dun po? Hindi matuloy ang impeachment? It never crossed my mind. Yung pagboto, kasama na yun sa aking paglabas. Hindi ko pwede i-deny yan. Kasama na yan. Sen, ano pong mangyayari? Yan dito po kayo sa Senate. Attend na po ba kayo ng mga sessions? Yes, atin ang session. Business as usual. I mean, sir, personal po na attend ng session or via conferencing po? Depende na. Kung
may mga akong damit mamaya. Wala akong dalang damit eh. Para pang sisyon. Nagkabuhol-buhol yung aking barong gapon. Wala akong bisan. Kung makarating na ako na bisan, para pagdating ako na sisyon. Pero ang my intention is to attend talaga. Dahil andito naman ako. Okay, thank you. Wala po siyang papel. In fact, ang ginawa niya ay kriminal. Yan ay usurpation, no, of authority dahil hindi naman siya alagad ng batas, no. At uulitin ko po, no, dahil yan naman ay isang mandamiento de aresto na isang dayuhang hukuman, kahit sino hindi po pwede magpatupad yan. Illegal ipatupad ang mandamiento de aresto na hindi nanggaling sa lokal na hukuman. At ulitin ko po, yung ginawa ni Trillanes, dapat mademanda siya usurpation of authority yan dahil wala po siyang legal na karapatan na magpatupad ng warrant of arrest. Bukod sa pagiging kriminal yung mga nangyari sa Senado, no, na paglabag sa Article 145 at posible pang attempted kidnapping yan, ang katotohanan ay hindi rin naging tapat sa pagiging senador itong si Senate President pro tempore dahil siya pa yung naging instrumento para malabag na yung karapatan ng isang senador at masira yung dignidad at respeto para sa Senado dahil nga ang pinapatupad na warrant of arrest ay walang bisa dito sa ating bansa. So sa tingin ko, dapat rin siya maparusahan dahil siya ay gumawa ng isang unethical conduct na hindi karapat-dapat sa isang senador. Attorney, kumusta po at ano pong masasabi po ninyo sa nangyari kahapon dito po sa Senado? Lumutang po si Senator Bato de la Rosa matapos ng ilang araw na pagliban, nagkaroon lamang ng tensyon itong tangkang pag-aresto sa kanya sana ng ilang ahente ng NBI at ilang individual dahil nga dito sa umano'y warrant of arrest ng ICC. Well, maraming pangyayari kahapon pero yan po ay tagni-tagne. Hiwa-hiwalay lang pangyayari pero yan po ay interrelated lahat, no? Siyempre yung pangyayari kahapon sa Senado dapat mangyari yon dahil nga inaasahan natin at tutuloy nga sa Senado ang impeachment ni Inday Sara Duterte at hindi naman po pwede na yan ay matuloy sa ilalim ng liderato na alam natin na hindi magiging patas sa Yes, well, alam nyo, inaasahan natin na ngayong independyente ang ating mga senador na mamumuno dyan sa impeachment complaint na yan, meron naman tayong kumpiyansa na magiging patas ang laban ni Inday Sara dyan. Naniniwala tayo na hindi papayag ang Senado na magamit ang impeachment para lamang sirain ang mga kalaban sa politika gaya ni VP Sara. At maniniwala rin ako na dahil nga patas ang mga liderato natin ngayon sa Senado, hindi rin sila papayag na ang ebidensya na hindi kasama sa original na impeachment complaint ay magiging subject ng paglilitis sa Senado. No? So tingin ko, bagamat ang ninanais talaga nila ay matanggal si Inday Sara Duterte, itong bagong liderato ay garansyado na hindi talaga matatanggal sa posisyon si VP Sara. At malinaw po yun, Attorney. Sabi mo nga, ay may kinalaman nga dito, ito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At yung paglutang ni Senator Bato din, ay para makapagbigay po siya ng kanyang boto para matanggal nga o mapalitan yung ang Senate President sa katauhan po ni Tito Sena ngayon. New majority na dagdagan yung siyam na minority dati ng dalawang Villar ng Pia Cayetano at ni Loren Legarda talagang makikita natin na isang independenteng Senado at patas na paglilitis. Opo. Attorney, ang nangyari bang paglalabas nitong umano'y arrest warrant doon kay Senator Bato de la Rosa sa loob mismo, yung paghahabol na ginawa ng mga ahente ng NBI, reasonable ho ba para po sa inyo sa loob mismo ng Senado, Attorney? Hindi po, no? Yan ay illegal. Unang-una, wala pong lokal na hukuman na nag-issue ng warrant of arrest. Yan po ay isang International Criminal Court warrant of arrest at hindi po yan self-executory. Dapat humihingi ng tulong ang ICC para nga po yan ay masilbe doon kay Bato. No? Pero ang naging pahayag na mismo ni DILG Secretary John Vic Remulla ay wala pang kahit anong formal na natatanggap ang DILG para sa papatupad nitong warrant of arrest laban kay Senator Bato. At meanwhile,
dahil si Senator Bato ay isang nakaupong senador, meron po tayong krimen na Article 145 na Revised Penal Code na nagpapataw ng parusa doon sa mga tao na pipigil sa kahit sino mang miyembro ng Senado o ng Kongreso para mag-attend ng kanyang hearing at para siya ay makapag-participate sa lahat ng mga hearing na ating Kongreso. So krimen po yung nangyari yan, violation of Article 145, bukod pa po doon sa walang bisa yung warrant of arrest na kanilang tinangkang i-serve kay Senator Bato. Kaya naman doon po sa mga ahente o individual po na may kinalaman doon sa paghahabol at pag-wrestling nga, sabi nga ng ni Senator Bato sa kanya, ay cite in contempt itong mga ahente, ito attorney. Po pwede pala yun mangyari? Pwede po dahil yung nangyari ay matinding pagbabastos sa ating legislatura, no? Huwag natin kakalimutan na ang legislatura, bagamat wala silang hukbong sandatahan, no, ay meron ding sariling kapangyarihan na magdisiplina kapag sila ay binastos. Kapag pinakita kasi na naghahabulan sa loob ng Senado mismo at nagtatangka na pigilan ng isang senador na umattend ng isang plenary hearing pa man din ng Senado, iyan po talaga ay pagbabastos sa ating Senado. Dahilan kung bakit dapat lang sila ay makontempt. No? Dahil yan naman po ang dahilan kung merong contempt powers para pangalagaan po ang dignidad ng institusyon ng Senado. Opo, pero hindi ho ba ay nilabag na rin po yung separation powers nga ng ehekutibo at nitong legislatura, particular na nitong Senado, dahil nga po doon sa itong sitwasyon nangyari kahapon na attorney, hindi sana ito mangyayari kung pinaalam ng maayos. Although may sinabi din ng NBI na nag-info nga sila, nagbigay sila ng impormasyon sa dating Senate President Tito Soto. Pero nagkaroon ng pagbabago ng liderato. Sa tingin mo ay dapat pinatapos na lang sana yung sesyon at doon na lang sana isinagawa yung umano'y arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa? Sa akin kasi wala talagang legal na basihan para ipatupad yung warrant of arrest na yan dahil yan ay galing sa isang dayuhan na hukuman. Lahat ng hukuman, ang lahat ng kababayan natin, lahat ng ating mga mamamayan, o pwede lamang aresto rin sa bisa ng lokal na mandamiento de arresto na inisyu na isang lokal na hukuman. At lininaw na nga ng Korte Suprema, no, na hindi po pwedeng ma-enforce ang foreign warrant of arrest hanggang hindi dumadaan po yan sa proseso ng extradition. At nung kailan naman ay naglabas na nga ng special rules sa ating Korte Suprema na dapat sundin kung ipapatupad ang isang foreign warrant of arrest dito sa Pilipinas na hindi naman sinunod ng mga taga-NBI. So yung raid mismo ang illegal, yung pamamaraan ay contemptuous, at siyempre yung pananakit na nangyari ay illegal din. Opo. Pero ngayon, sabi doon sa website, naglabas ang ICC ng kumpirmasyon na meron na ngang formal arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa. Sa tingin mo ay susundin po yun ng ating gobyerno tulad ng nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Hindi pa rin po kasi nakasaad na nga po doon sa revised rules ng extradition ng Korte Suprema, dapat idulog muna yan ng lokal ng hukuman. Walang Pilipino na po pwedeng arestuhin sa bisa lang isang dayuhang hukuman. Dapat ang mandamiento de aresto manggaling sa isang lokal, sa isang Pilipinong hukuman. Opo. So, ang magandang advice mo para kay Senator Bato de la Rosa ay huwag magpahuli kahit anong mangyari. Huwag talaga, at kampante ko na yung mga petisyon naman na isa ako doon sa abogado, no, na nakabinbin pa rin sa Korte Suprema na nagsasabi na illegal na yung nangyari kay Tatay Digong, ay mapapabilis ang resolusyon dahil ito na nga, meron ng actual case or controversy. Nung panahon kasi ni Tatay Digong, naging fait accompli na-kidnap na nila si Tatay Digong, na ilabas na ng bansa. Pero ngayon, nakikita ng Korte Suprema dahil co-petitioner naman itong si Senator Bato de la Rosa na meron ng actual case or controversy na dapat maresolba ng hukuman. So sa tingin ko, ang way out dito sa lahat ay ang pagre-resolba ng mga nakabinbin nating mga petisyon sa Korte Suprema.
Opo. Kung sakali man, attorney, na i-enforce ng korte natin, local courts po natin, itong ang foreign arrest warrant at isisilbi nga kay Senator Bato de la Rosa, nasa ilalim po ng Senate Protected Custody ang senador. Sa tingin po ninyo ay mapipilit, maaaresto, mahuhuli ba nila itong si Senator Bato de la Rosa na nasa Senado? Sa tingin ko hindi, no? Kasi nga unang-una yung Korte Suprema na naglabas ng rules on extradition, no? Revised rules on extradition na nagsasabi na talagang dapat dumaan sa lokal na hukuman. Pangalawa, kapag sa pilitan na kukunin si Bato de la Rosa sa loob ng Senado, yan ay paglabag na dun sa prinsipyo ng co-equal branch of government ang Senado, at yan din po ay taliwas sa tradisyon na talagang dahil nga sila ay mga mambabatas at kung may kinakailangan silang arestuhin, dapat naman sa labas sila ng Senado maaresto. Opo, kahapon ay si Antonio Trillanes po yung nag-present ng yung dokumento na umano'y arrest warrant laban po kay Senator Bato de la Rosa, attorney. Ano ho ba yung papel ni Antonio Trillanes dito po sa ICC? Tanong nga ni Senator Marcoleta kahapon, siya na ba ang sheriff ngayon? Wala po siyang papel. In fact, ang ginawa niya ay kriminal. Yan ay usurpation, no, of authority dahil hindi naman siya alagad ng batas, no. At uulitin ko po, no, dahil yan naman ay isang mandamiento de aresto na isang dayuhang hukuman, kahit sino hindi po pwede magpatupad yan. Illegal ipatupad ang mandamiento de aresto na hindi nanggaling sa lokal na hukuman. At ulitin ko po, yung ginawa ni Trillanes, dapat mademanda siya usurpation of authority yan dahil wala po siyang legal na karapatan na magpatupad ng warrant of arrest. Opo. Attorney, si Partner Admar po, may mga karagdagang katanungan po sa inyo. Opo, Attorney, Yes, magandang partner. umaga. Meron pong spot report o incident report na ginawa ang nag-resign na rin na Senate Sergeant at Arms para mabigyang linaw po yung ganap daw kahapon dito. Basahin ko lang, Attorney, ang sinabi rito. For Senate President Alan Peter Cayetano, Sir, as directed herewith is the sequence of events as to the reported assault on Senator Ronald De La Rosa. Earlier this morning, alas 7 ng umaga, NBI NCR Chief Attorney Dongalio paid a call to the undersigned to coordinate an arrest order. As per agreement, the supposedly arrest should be effected when the warrant of arrest is presented as per guidance of the former Senate President Vicente C. Soto III. On or about 2 p.m., the warrant of arrest was shown to the former Senate President in the presence of the undersigned, but copies were not allowed to be distributed. Signed, Major Rene C. Samonte. Nabanggit nyo kanina yung recent decision or noong decision po ng Korte Suprema patungkol dun sa rules of procedure sa extradition po, Attorney. Now ngayon, ang Senado po pala, meron ding inaprubahan na Senate Resolution number 44 during sa panahon din ni Senate President Tito Soto po. No? Basahin ko lang yung titulo ng resolution. Resolution expressing the sense of the Senate of the Philippines to protect all Filipinos against extrajudicial rendition and guarantee them a reasonable time prior to their surrender by or extradition from the Philippines to seek redress from the courts and avail of legal remedies. Sa tingin niyo po, meron bang pananagutan ang dating Senate President ukol po sa mga pangyayari ngayon? Kasi parang napahintulutan at hindi niya mismo sinabi na meron na palang ganun na mga ugnayan po with the NBI, Attorney. Well, sa tingin ko talaga, kriminal yung ginawa ni dating Senate President Tito Soto. No? Una-una, sinabi ko na, yan na isang krimen. No? Yung pagpipigil, no? Sa isang senador na makapasok at magawa ang kanyang katungkulan. Naging, kumbaga, instrumental itong dating Senate President dito sa kriminal na bagay nito. Alam nyo, iniisip ko rin, ito'y attempted kidnapping din. Dahil ang pagkuha nga ng isang tao sa pamamagitan ng isang dayuhang warrant of arrest ay illegal sa ating bayan. Dahil arrest. Yes, gaya na aking sinasabi, Admar, no?
bukod sa pagiging kriminal yung mga nangyari sa Senado, no, na paglabag sa Article 145 at posible pang attempted kidnapping yan, ang katotohanan ay hindi rin naging tapat sa pagiging senador itong si Senate President pro tempore dahil siya pa yung naging instrumento para malabag na yung karapatan ng isang senador at masira yung dignidad at respeto para sa Senado dahil nga ang pinapatupad na warrant of arrest ay walang bisa dito sa ating bansa. No? So sa tingin ko, dapat rin siya maparusahan dahil siya ay gumawa ng isang unethical conduct na hindi karapat-dapat sa isang senador. Opo. Kung matagal na itong arrest warrant nito, kasi November pa ito, attorney, isinilbi lang kahapon, Mayo 11, kayo rin po ba ay nagtaka yung sa timing ng implementation na parang inantay sa mga ganap, na mga importanteng ganap, like kagaya po sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, kasi nga parang sure na yata itong mga kritiko ng mga Duterte na may impeach siya sa Kamara, na ngayon ang bola ay malilipat dito sa Senado, at dito nila inilabas at inilahad yung arrest warrant. Kasi matagal na, bakit hindi nila inimplement itong mga nakalipas na araw at ginawa pang sekreto nila, attorney? Yung talagang intention nila ay para mabawasan yung numero na tututol sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Kung maalala mo, Admar, dito rin sa programa natin, siniwalat ko na kauna-una ang pagkakataon na noong Nobyembre, dumating talaga yung warrant of arrest dito sa Pilipinas na kung todo deny silang lahat. So ang timing talaga, hindi nila ilalabas yan hanggang hindi tutuloy ng impeachment complaint na mabawasan ng isang boto at least. No? At hindi ako magtataka kung tutuluyan din nila itong si Senator Bongo, si Senator Chis Escudero, si Senator Joel Villanueva at si Senator Jingo Estrada na matagal na nilang tinatakot, nakakasuhan ng kasong plunder dahil nga dito sa flood scam. No? At sa tingin ko, lahat po yan ay dahil nga nais nilang mabura at mabawasan ang suporta ni Inday Sara Duterte pagdating sa impeachment dyan sa Senado. Opo. Ito po bang pagsekreto sa arrest warrant po, attorney, ng mismong ICC, regular na po nilang ginagawa? Kasi hindi po ba gagalangin nila yung batas na umiiral o proseso sa isang bansa kung saan galing ang subject ng kanilang arrest warrant? Bakit pa kailangang isekreto kung makikipag-ugnayan pa siya sa mga at dadaan sa, halimbawa dito sa atin, dadaan talaga sa local courts bago maipadala ang subject ng arrest warrant? Normal po ba na isekreto ito mismo ng ICC? Bagong po yan, rule. No? Hindi naman sinisekreto yan dati. Yan ay inaanunsyo. Pero talagang dahil dito sa kaso ni Tatay Digong, ay gumawa sila ng bagong rule na henceforth, sekreto na ang pagsisilbi ng warrant of arrest. Na uulitin ko ay kinakailangan dumaan naman sa lokal na hukuman. So pinagtataka ko nga dyan sa rule ng ICC, dahil nakasaad naman sa Rome Statute at dadaan sa lokal na hukuman, bakit pa kinailangang isekreto, no? Pero sa tingin ko, yan nga ayon doon sa karanasan ni Tatay Digong na kung hindi na sekreto yung pag-aaresto, pagkikidnap kay Tatay Digong, baka hindi nakuha itong si Tatay Digong. Dito po sa pangyayari ngayon, makikita ba natin na tila bias na ang ICC po ukol nga po dito sa kasong kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nitong si Senador Ronald Bato de la Rosa, considering parang nakipagsabuatan para ma-implement lang po ito, at bakit hindi na lang hayaan na dumaan sa tamang proseso po, attorney, na nakikita ninyo, attorney? Hindi lang yan ang dahilan, no? O hindi, kinakailangan nga nila si Tatay Digong dahil wala naman silang ibang kaso na linilitis ngayon kundi si Tatay Digong lamang. No? So nakakalungkot at sa palagay ko, talagang kung mas marami pang bansa ang BBTO bilang miyembro ng ICC, ang masisisi lang ay ang hukuman mismo. No? Dahil ito yung tinatawag na abuse of process na dahilan na nawawalan tiwala ang mamamayan ng mundo sa pagiging patas at sa kakayahan ng ICC na magbigay ng katarungan. Opo. Dito naman po sa bagong liderato ng Senado po sa kasalukuyan na attorney,
Ano po ang nakikita ninyo na maaring maganap na maliban po doon sa impeachment na magkakaroon na sa tingin ninyo ng patas na paglilitis? Ano pang nakikita ninyo na maaring maganap sa ilalim po ng bagong liderato ngayon ng Senado? Yes, Attorney? Okay, balikan lang natin si Attorney Harry Roque, ang dati pong presidential spokesperson. Hello. Yes po, Yung Attorney. sinasabi ko po, yung flood scam investigation, sana matuloy na, no? Dahil nag-aabang tayo ng mga katotohanan sa Senado, no? At ngayong si Senator Marcoleta na ngayon, ang chairman ng Committee on Blue Ribbon, siguro wala nang pagtatakba ng mangyayari, no? At lalabas na ang katotohanan. Hindi rin ako magtataka na ngayong ang liderato ng Blue Ribbon Committee ay si Marcoleta na, Senator Marcoleta, baka yung mga personalidad gaya ni Zaldico ay pumayag ng tumistigo, no? Even by Zoom, no? Dahil hindi naman pinagbabawal sa mga hearing ng Senado ang pagbibigay testimonya sa pamamagitan ng Zoom. Opo, kasi ginawa din nila yun during sa investigation nila kay Pastor Apollo Siquibuloy, yung sinasabing mga testigo di umano, pinadaan sa Zoom. Pero ito, hindi napayagan sa Zoom. Yun yung mga naging usap-usapan na papayag na itong si Congressman Zaldico. Pero parang hindi ata pinayagan nila kasi nga baka maraming mahagip sa mga revelasyon ni dating Congressman Zaldico, Attorney. Well, tignan lang natin, no? Pero ito ay napakamabuting balita dahil baka ito nga ay ang pinakakaantay na natin para mapatuloy itong paghahanap natin sa katotohanan. Opo, meron pong almost 30, mga 26 ata, Attorney, na bumoto hindi pabor sa impeachment. At nabasa ko yung ilan sa mga kanilang mga rason. Yung iba doon talagang nagkaroon pa ng consultation sa kanilang mga constituents. Meron din nagpaliwanag dahil sila ay nagre-representa sa mga constituents nila at kanilang nire-respeto yung 32 million votes ni Vice President Sara Duterte. Ito yung mga congressman na bihira or hindi natin naririnig na nagdedepensa dito kay Vice President Sara Duterte. Anong masasabi mo dito sa kanilang mga naging rason kung bakit sila bumoto ng no sa impeachment ng pangalawang Pangulo, Attorney? Well, saludo po talaga ako dito sa 25 na bumoto laban dito sa impeachment dahil nagpapakita po sila na naintindihan talaga nila ang trabaho nila bilang mga mababatas, no? Dahil alam nila na sa panahon na tayo nasa kalagitnaan ng krisis, ang kinakailangan gawin ng ating mga policymakers, ang ating mga mambabatas, ay yung mga pamamaraan para maibsan at mabawasan ang pagdurusa ng ating mga mamamayan at hindi para mamulitika, no? So, ako po ay nagbibigay pugay dun sa 25 na nagno at alam ko naman po na ang sambayan ng Pilipino ay magbibigay din ng pabuya sa kanilang katapatan sa bayan dahil sa kanilang no vote. Opo. Ayan, Attorney, siguro yung huling mensahe nyo na lamang para sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood po at nakikinig sa mga oras na ito. Well, ang aking mensahe lang po, nako, laban lang po tayo, ha. Nakita natin na yung pinanindigan ng Senado ang kanilang independensa ay meron pa talagang natitira na lakas at puwersa para magkaroon tayo ng pagbabago dito. Bagamat talagang matindi mga kalaban natin, naharap natin, lalong-lalo na ang isang bangag ng presidente, pag tayo nagsama-sama, magwawagi pa rin tayo. At nandito pa tayo. Opo, At nagkakagulang Pilipinas. Oh my God. Opo, unang tanong ko po, normal ba itong ginagawa ng ICC na parang ang turing ng ating mga kababayan, lalo na ang mga supporter ng mga Duterte, supporter ni Senador Ronald Bato de la Rosa, na parang panlilin lang. Kasi sinikreto pa nila, matagal nang nabunyag, sinasabi ng mga local authorities natin dito, mga local officials, na meron ng arrest warrant. Kaya nga, nagtago ang senador, no? Dahil gusto niya na sumunod sa due process. Tapos itinanggi ng ICC. Tapos meron na namang umugong, muli na namang itinanggi. Tapos eto, meron niyang arrest warrant in November 2025 pa, Prof. Yun na nga, ang hindi ko maintindihan. November 2025 pa pala ang arrest warrant against Senator Bato ng ICC. At ang sabi,
nakasil pa siya at na-release na. So, ngayon ang tanong, ang unang tanong kasi dyan, aware ba ang gobyerno ni BBM? And it seems na aware. Kasi si Trillanes may hawak siya ng kopya, ng authentic na arrest warrant. Now, ang tanong, why do you have to do this? Ano to? Ngayon nila nilabas dahil mayroong nangyaring change of leadership sa Senado, gusto nilang arestuhin si Bato na pumunta doon para makaboto, which is kanya namang rights naman ni Bato yun bilang senador. On the other hand naman, ano yung rational behind sa pagtatago nila ng tinatawag mong arrest warrant na November 2025 pa ang release. At saka pangalawa, ang tanong kasi diyan, may due process yan. So ibig sabihin ipapadaan pa yan sa local courts mo. At ang sinasabi ni John Vic na pag walang Interpol din na coordination and at the same time walang arrest warrant na nanggagaling sa korte, local courts, hindi mo pwedeng i-implement ang tinatawag mong ICC warrant of arrest. Pero wala naman at the moment. So bakit kailangan na magkagulo sa Senado at bakit kailangan gawing parang Strait of Hormuz ang Senado na may blockade different parts ng Senado, may blockade ka ng NBI, andyan ang PNP mo, syempre ang mga supporters ni Bato nandun din, and the same time ang supporters na going against Bato at pushing for ICC arrest is nandun din. So why do we have to have this kind of political instability in the country when in fact idaan nila sa masusing proseso yung 2025 na issue na ICC arrest against Bato. Kung mayroon nga ba yung due process o wala. And at the same time, hindi ganito yung sitwasyon natin na ano ba to? Martial law ba ang Pilipinas na may blockade ka sa Senado at saka naka-lockdown ng Senado dahil sa gusto nilang arestuhan si Bato pero wala namang bearing pala at this time. Kahit kinonfirm ng ICC, walang bearing pa rin yan kasi wala ka namang arrest warrant from a local court. And at the same time, walang sinasabi ang Interpol as sinasabi nga ni John Vic. So ano to? And this is under Marcos Jr. And at the same time, ang tanong ko rin at tanong na maraming Pilipino, why is it that it's Trillanes ang may hawak ng ICC arrest warrant? Ano ang role ni Trillanes? Official ba siyang ano ba yung kanyang official designation for him to even have this warrant of arrest ng ICC? Bakit siya yung may hawak? At in a way, bakit siyang sinusunod ng NBI or bakit parang synchronized na move ang NBI sa moves ni Trillanes sa Senado? Parang kasi nandun sila kanina eh. So ano to? Yun yung malaking tanong. And at the same time, yung sinasabi namang ang issue talaga dito, is it an issue of Bato? No, I don't think so. I think this is already an issue of the sovereignty of the country and interdependence. Kasi kapag ang mga sinasabi din na kailangan protektahan ng Senado, protektahan si Bato bilang isang senador, kasi hindi na yan issue ni Bato, issue yan ng Pilipinas. Hanggang saan ba nagtatapos ang tinatawag mong clout ng ICC sa isang bansa tulad ng Pilipinas? Kasi technically, we're not part anymore of the Rome Statute. So ibig sabihin, jurisdiction-wise, walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas na. So ano ang nangyayaring ito? Bakit alam mo yung ang gulo-gulo, tapos yung ICC warrant of arrest naman pala, wala pang bearing yan at this time, domestically speaking, kasi wala kang ang basihan, kasi wala ka namang local courts issuing a warrant of arrest against Bato. So bakit kailangan magtago ni Bato in the very first place? Yun din ang tanong ko, why is it that Senator Bato has to go, naiintindihan ko si Senator Bato, hindi ko siya sinisisi, pero ang sinasabi ko lang, bakit kailangan umabot si Senator Bato sa kanyang sa punto na kailangan niya magtago at tumakbo at maging sugatan para lang makarating sa Senado na kung saan it is right as a senator to attend session in the Senate because that is part of his responsibility. He was voted by the Filipino people to be in the Senate. So ito yung mga usapin na ang gulo na makikita mong tinatanong ng mga Pilipino, and even I, nagugulan ako na bakit tayo aabot sa ganito na sitwasyon sa Pilipinas? At alam mo, ang isang danger dyan sa nangyayaring lockdown sa Senado, at the same time, yung mga blockade ng NBI at saka PNP at syempre ang gulo ng Senado. Alam mo, ang Senado na yan, ang sitwasyon ng Senado, naaalala ko, ang nangyari sa Davao, sa KOJC. It's exactly similar at the moment. Ang tanong ko lang, why it has to happen this way? Kasi to be very frank, magkakaroon ka dyan ng constitutional, tawag nito constitutional issue, crisis. Kasi magkakaroon ka talaga kasi executive as against the legislative yan eh. Kasi PNP, NBI is under the executive branch. It's under BBM branch. Ang Senado is under legislative yan eh. So magkakaroon ka ng constitutional crisis dyan eh. So ang tinatanong ko, asan si BBM? Anong ginagawa ni BBM para iayusin ang gulong ito? Kasi at the end of the day, he's the president. Nagkakagulo ang Pilipinas dahil lang sa hindi maayos na proseso at walang due process at ang mga nangyayari against Senator Bato. So ito yung problema ngayon. So ako, parang sa akin, ang impression ko, looking at the country at the moment from afar, parang ang gulo. Bakit kailangan umabot tayo sa ganitong sitwasyon? Na this is not good for the country. As in, ang ekonomiya natin, nakita ko kanina, bumagsak na naman ang investment sa Pilipinas, foreign investment, ng roughly around 35%. With this political instability, it would go down further. So, sabi ko, ano ba ang nangyayari sa Marcos administration? Asan si Marcos Jr.?
Presidente siya, dapat ayusin niya to at iwasan niya magkaroon ng constitutional crisis between the executive and the legislative branch. Hawak niya ang NBI at ang PNP eh. Under his command yan eh. Executive yan eh. So yun yung nakakainis. Medyo naiirita lang ako ng konti kasi kanina pa ako nagmo-monitor ng mga nangyayari sa ating bayan. Kaya medyo hype ako ng konti. Opo. Prof, kamakailan lang, actually hindi kamakailan lang, last year pa ito eh, merong nilabas na rules of procedure inaprubahan ng Supreme Court ukol nga po sa mga extradition proceedings para maging malinaw po ang lahat. And for sure, pasok ito sa extradition. Yung nangyari dito kay Senador Bato at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sa nakikita nyo po, parang walang plano ba itong gobyerno na ito, yung authorities natin na sumunod dito? Kasi may mga information tayong mga natatanggap, no? Though i-verify pa natin ito. Kasi nakipag-ugnayan, halimbawa, kanina alas 7 pa, nakipag-ugnayan na raw yung NBI-NCR, no? Na merong implement na arrest order laban dito nga kay Senador Senador Bato de la Rosa, no? And dapat maipakita, no? Yun yung parang hiling eh, no? Kung maipresenta ito sa Senate President, which is during that time si SP Tito Soto. And about 2 p.m., ipinakita ang arrest warrant kay Tito Sen. Pero yung mga kopya ay hindi pinahintulutan na ma-distribute. Parang sinisekreto pa rin po nila, no? So nakikita nyo ba na wala talagang planong sumunod doon sa itinakda ng Supreme Court? Ito pong ating authorities ngayon sa executive. Ang tingin ko kasi persahan to. I'll be very blunt and very frank and very straightforward about this. I'm sorry for other people if you don't want to hear what I have to say. Pero ang totoo dyan kasi, ang basa ko talaga dyan, persahan yan. It has nothing to do with extradition. It will never have something to do with sa sinasabi ng Supreme Court or nilabas ng Supreme Court the rules of procedure when you talk about this kind of things na may extradition, may mga rules na procedure, walang ganon. Pipersahan yan, ano yan, ang tawag dyan is, ang tawag yung brasuhan ang mangyayari dyan. I'm not kidding. Kasi, una, bakit, ang hindi ko rin naman maintindihan kay Tito Soto, I mean, with all due respect as a senator, kung alam mo pala may arrest warrant at may rules pala kayo sa Senado, bakit kailangan itago? Ano ito, hide and seek? Hindi naman eh, kasi kung official ang arrest warrant mo, at saka, authentic yan, and I think as the former Senate President, or the Senate President at that time, tinakil niya yan in a way na professional. Hindi kailangan itago ang mga bagay-bagay para alam ng mga tao, may transparency ka sa mangyayari. Pero ang nangyari ata dyan, based doon sa tinitignan ko mga reports, is sabi ni Alan Peter Cayetano, ng current bagong Senate President, is pinayagan ni Soto na makapasok yung NBI, Trillanes, at nakita niya ang warrant of arrest. Even that is already a question because within the premises of the Senate, the senator, especially is in session, may immunity. So isa pang question yan on the part of Soto. Why would you allow or why is it happen? Pangalawa, if as the Senate President, iproseso mo yung mga bagay-bagay. Bakit kailangan magtaguan tayo ng warrant of arrest at hindi mo isabihin sa mga kasama mo na, oy, sandali, mayroong nangyayari pala dito, may nakita kong warrant of arrest against one of our colleagues and blah blah blah. Walang ganun eh. Hindi ko rin maintindihan kay Soto. What is the reason behind? What's the rationale? Bakit kailangan magtaguan-taguan kayo ng mga ganyang dokumento? So iyan din yung kumbaga mga usapin at mga tanong na alam mo yon na nasa utak ng mga tao at the moment kasi sa akin talaga with all of these things na may hide and seek of documents at saka may mga alam mo yon hindi ganun ka-transparent yung mga nangyayari sa Senado kanina, isa lang ang ibig sabihin nun, brasuhan yan. I'm not kidding. This is some kind of a repeat of KOJC in Davao City 2.0 ang mangyayari dyan. Kapag hindi humupa at hindi nagpasya ang executive level na tantanan na nila yung Senado, wag nang maglagay dyan ng blockade ng mga forces ng PNP at ang NBI or other security forces at idaan yan sa legal na proseso. Pero ang tingin ko, puwersahan yan. Look, instead of magbawas sila ng tao, I think may redeployment pa ng mas maraming troops, mga police, and I don't think it would only be police. In a matter of time, kapag puwersahan ang strategy ng executive, ng party executive is under BBM, hindi lang yan mauuwi sa ganyan. Tingin ko dyan, magde-deploy pa yan ng more security forces na other than the PNP. I don't know if the AFP will be deployed because Opo. AFP supposed to be, hindi naman dapat. PNP dapat yan kasi ang AFP is more external forces. Iba yung role ng AFP ng ating mga kasundaluhan. Pero we don't know. Kasi ang sinasabi ko nga, parang prelude siya dun sa tinatawag mong KOJC Siege 2.0 sa Davao. Ito yun eh. Natatawa nga ako kanina nung nagkikwentuhan kami ng mga foreign friends ko na sabi ko parang may Strait of Hormuz 2.0 kami sa Pilipinas kasi may mga blockade sa Senado. Imagine, sabi ko, naka-lockdown ang Senado. Goodness. Opo. Ang tanong ko pa, Mar, may ano ba tayo? May martial law na ba tayo na kailangan i-lockdown ang Senado? Is this a prelude to a martial law? That's even a question at the moment.
walang inuurungan. Pag tama